aksidente na nandito kayo. Hindi po aksidente na meron kayo nakalaro mga taga dito, mga basketball player. Dahil po, plano ito ng Panginoon sa inyo. Bagamat ang pakikinig ng salita ng Diyos mukhang waste of time kung sa iba. Pero po, may plano ang Panginoon sa inyo. Kaya tayo po ay magpasimula. Tumayo po tayo lahat. Tayo po ay mag-iawitan. Tawagin po natin si Brother Jason upang pangunahan tayo sa ating mga awit. So, magandang hapon po sa ating lahat. So, ang ating kakantahin po ay si Kristo ay nagliligtas. Dahil alam po natin na wala nang ipagdaan, ngunit kay Kristo lamang. So, kantahin po natin to, si Kristo ay nagliligtas. On the first stanza now, ready, sing. Narinig mo ang sigaw, siya'y nagliligtas. Ibalik at sa lahat, siya'y nagliligtas. Sa lahat ng ginawa, ang malit ay ihayag. Si Jesus ngayon'y buhay, siya'y nagliligtas. Sigawan sa mundo, manodagan, ang ibang sigawan sa kaplan ng hinaman, at ipos kasalanan. Si Kristo'y nagliligtas, o ipagsigawan. Siya'y nagliligtas sa mga napahamak. Siya'y nagliligtas sa kalbaryo natin din. Si Jesus nag-aadya, puso mong nanilibdib, alawin din yan. Amen. Hey! So, are you washed in the blood? Yes, sir! Patayin po natin ito. Hugasan ka na bahal ng dugo. Yes, sir! So, kung tayo yung niligtas na ng Panginoon, hugasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Yes. Kantayin natin ito sa Tagalog. On the first stanza now, ready, sing. Nasa dugo ng banal, ang tiwala nyo'y kaya'y nagalag sa dugo ng Kordero banal. Sa lamong kay Rumi, nahugasan naman sa dugo ang iyong linis na nahugasan na ba sa dugo? Araw ay nagpapasakop ka kay Jesus na Kordero ng Diyos. Bawat oras may nagtitiwala ka kay Jesus na Kordero ng Diyos. Sa lamong kay Rumi,
salamat po sa masayang awitan. Masaya po ba kayo ngayon? Amen. Ay, medyo maulan, alam po natin maulan. Pero siglahan po natin, masaya po ba ang lahat? Hey! Yan, tawagin po natin, makakapunan po muna ang lahat, makakapunan po muna ang lahat. Ito pong gawain na ito ay hindi po natin pinopromote ang anumang reliyon. Hindi po natin pinopromote yung anumang natin, mga sekta, hindi po. Kami po, nagpo-promote ng relasyon nyo sa Panginoon. Kaya po nawa, hindi po matapos yung araw na ito, yung gabi na ito na wala kayong desisyon. Kasi po, pag dinesisyonan nyo, panghabang buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya bago po natin mag-umpisa, tawagin po natin ang pastor na dito po sa Santa Cruz, Zambales. Tawagin po natin Pastor Nelson Garcia. Tawagin po natin. Amen. Magandang gabi ba? Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang naging kalooban na Santa Cruz. Po, at naging ng barangays ay inaabot at marami po ang bahagi na ng salita ng Diyos. Kaya naniniwala tayo na mula doon sa mga nakausap ninyo, magliligtas ito. So, nagpapasalamat po tayo sa ating barangay captain, no? Pinagamit po itong barangay work, no? Para dito ating campaign, ang ating evangelistic crusades. Ganun din, salamat din sa mga kagawad na nakausap namin. Kaya yan, hindi tayo pinahiraman ng ilaw. Pero, bagamat tayo ay ilaw ng sanabutan. Okay, no? So, inimbitahan ko po, no, ang lahat ng naabot na tinig na saan po ay kayo ay dumalo, no, at makinig po ng salita ng Panginoon. No? Na walang ibang pinapaya, kundi ang mabuting balita ng Panginoon ay matay, nilibing, at mabuhay ng pagbilig. Na siyang magliligtas po sa ating lahat. No? Ayan. So, okay, wala na siguro, no? Dahil ang papuri naman ay para sa Panginoon lamang, no? Okay, sige po, hindi ko nakakahabaan mga salita. Tawagin ko na muli yung ating kapag ngayon po tayong lahat muli. Tayo po ay rin pala yung opening prayer, no? Okay, so tunay po na kung wala ang Panginoon ay walang kabuluhan. Itong ating, amen. Purihin po. Yes, sir. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay manalangin na. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na talagang hindi po kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lalo na po sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, ang buong programa na naihanda, Panginoon, ay paspasan mo, O Diyos. Upang sa ganoon, ito po ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. At nawa, ipuin niyo po ang mga tao sa aming mga paligid na sila, O Diyos, ay kusang magsilapit upang pakinggan ang mensahe ng kaligtasan. Kaya maraming salamat po, Lord. Siya na pinagkakatiwala ang bawat oras, ang bawat segundo ng aming pagtitipo na ito. Ito na pag-dalangin namin in Jesus' name. Amen. Amen. Makakapunan po muna ang lahat. At muli po, magandang gabi po sa ating lahat. In behalf po ng Christ Baptist Church, galing po kami Muntinlupa. Sa mga hindi po nakakalam, galing po kami Muntinlupa. Pero bago ang lahat, bago ang preaching, tawagin natin ang magkakaroon tayo ng mga special number, mga tanging bilang. Okay, simulan po natin sa ensemble ng mga kababaihan. Sumunod ay ang quartet. Sumunod ay ang duet. At panghuli po ay meron tayong solo na kakanta. Okay, tawagin po natin ang mga kababaihan na kakanta ngayong araw. Ngayong gabi, sige po. Dito po tayo sa unahan. Tayo po ay makakapakinig ng nawa po tayo lahat mag-bless dito. Bago po sila umawit, pakinggan niyo po yung mga nilalaman ng kanta nila. Okay? Yung nilalaman po ng mga kanta nila.
Diba? Sige po, punta lang kayo dito. Okay, sige po, makita natin ang awitin ng mga kababayan. We can see it everywhere. Many souls are broken and blind and blind despair. In the hearts of God's children, in the wounded and the weak, we're led to find our purpose in the hope of Calvary.
Tawagin po natin ang duet na susunod po. Salamat po natin. Disconnecting.
Salamat po sa magandang awitan. So, bisita po namin, alam ko po medyo hindi pa kayo sanay sa mga way of music. Dahil alam po namin na ang mga kanta na napapakinggan natin ay puro rap song, mga drums, mga beat. Diba? Pero alam niyo po, kapag po ang isip nyo at ang puso nyo naka-focus sa Panginoon, mas lalo nyo po ma-appreciate yung mga kanta. Pero basta ngayon, nawa po na pakinggan nyo yung mga mensahe ng ating mawilin. Salamat po sa mga umawit. Bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos, meron lamang po akong iiwan sa inyo isang tanong. Kung darating po sa mga bisita natin at sa mga nakakapakinig, hindi ba nakakabihan ng kaligtasan? Kung darating po yung oras ng kamatayan, tiyak nyo po ba 100% langit ang inyong punta? Kung oo, maganda. Kung hindi naman, wala pang lamang po ibas pamilig na yung araw. Ngayon, kaya kung hindi po tayo papatagal, tayo po tayo lahat. At tawagin po natin ang mag-preach sa ating gabi. Tawagin po natin si Brother Edgar Cristobal. Magandang hapon po, Barangay Lipay. Tayo ba'y masaya sa dito? Purihin po ang Diyos sa pagkakataon po na tayo po ay magpagbahagi po ng salita ng Panginoon. At hindi na po tayo magpapakagalan ng mga kapatid at buksan po natin ang ating pong Biblia according to John verse 16. Buksan po natin ang John verse 16 at papasahin po natin ang isang talatang ito. Ito po yung pag-ibig po ng Diyos sa mga tao, mga kasalanan. Sabi nga po ng John verse 16, ang sabi po ng salita ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Tayo pwede mo po at pumigit. Heavenly Father, thank you Diyos sa gabi ito, Panginoon. Salamat po sa mga official, Panginoon, ng Barangay Lipay, Panginoon, dito po sa Santa Cruz, Zambales, na sila po, Diyos, ay ginamit mo, Panginoon, sa premyo, Diyos, na may pangalan po ang iyong mensahe patungkol po sa kaligtasan. At sa mga tao po na aming po kasama sa gabi ito, sa mga tao po na hindi matiyak ang pagtungo sa langit, sa mga tao po na naabot ng ating tinig, na hindi pa po nakakaliyak ang pagtungo sa langit. Nawa, Diyos, kumilos ka, tawagin mo ang mga taong kasalanan at sila po ay lumapit sa iyong harapan at sila ay tunay ng mga palataya sa isang anak po na walang iba, kundi sa Iso Kristo. Maraming salamat po, Diyos. Gamitin mo ko, Ama, at sa pamagitan ng banal na Espiritu, kumilos ka sa puso ng mga tao. Itago mo ko sa inukuran na patuloy ang mensahe lamang po ang mapakinggan po sa gabi na ito. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng Jesus na aming kapagligtas. Amen. Ayaw mo po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at hindi ko po inaakala na sa gabi ito po ako po ay nagpapahagi po ng salita po ng Diyos at ito po sa piyana po ng kaligtasan. Mga kaibigan, sa oras ng ito sa gabi ito, hindi ko nagkataon na lalito ka sa ating harapan, sa ating harapan. Hindi nagkataon na nakalimit ka at ako po ka ngayon. At ika'y nakikinig po ng libreng pangangalalo ng kaligtasan. Ibigan, mahalaga po ang mensahe, mahalaga po ang buhay sa Diyos, mahalaga po ang kaluluwa po sa harapan po ng Panginoon. Kundi lang po ang magbisita po natin, pero sabi po ng Bible, sa isang kaluluwa na magsisisi sa gabi ito, laksa-laksang anghel ang nagdidiwang sa isang kalangitan. Ang kaibigan, na masama kung pakinggan mo ang pangalalo ng salita ng Diyos. Mahalaga po ang buhay, lalo-lalo na po sa atin. At sa gabi ko, kaibigan, ako po'y may papasahin ng mga talata at naman sana mo ay makinig tayo, pakinggan po natin ang mensahe ng salita ng Diyos at ipasok po natin sa ating puso. Ang sabi po ng Genesis 4:14, sabi po ng Biblia, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay na papayo. Mahal kong kaibigan, ang sabi po ng Santiago, ang talata 4 ay verse 4 and 14, sabi po ng Bible, ang ating buhay po, ang kinabukasan po ay hindi natin alam kung kailan po tayo darating mo ng kamatayan. Hindi mo natin masabi
na bukas o mamaya darating tayo ng kumakalat. Kaibigan, ang buhay po natin ay inang tulad po sa isang pusok o sa isang singaw, isang daling lumitaw at pagdagay po ay naglalahot. Kaibigan, napaka-eksik po ng buhay natin dito po sa mundo at nawa po sa gabi ito, bigyan po natin ang diin, bigyan po natin ang pansin, ang kahalagahan ng kaligtasan po ng ating kaluluwa. Ang buhay po ay napaka-eksik lamang. Ngunit kaibigan, ako ay nagtatanungan sa mga bisita po natin, kung hindi pa natin tiyak ang pagtungo sa langit, sana ako sa oras na ito'y maunawaan at ipaunawa sa atin ng Diyos na sana sa gabi ito, tiyakin mo ang pagtungo sa buhay mo lugar sa langit. Kaibigan, habang ang ito na siyang ibabahan, kumaisin ng ito, kaibigan. Sana ako bigyan natin ng kasi ng pag-ibig at i-apply ko sa ating puso ang pangangarap ko ng salita ng Diyos. Number 1 po, yung condition po natin sa salita ng Panginoon. Kaibigan, ako po may katanungan sa mga kasal. Lahat pa tayo ay nagkasala sa Diyos. Lahat pa tayo ay hindi nagkasala sa Diyos. Kaibigan, sabi ng Biblia, ang tayo po ay nagkasala sa harapan po ng Panginoon. Ang condition po natin sa harapan po ng Diyos, tayo po ay mga makasalanan. Oo, hindi po natin yan may katangi sa ating puso. Kahit ikaw lang at ang Diyos mag-isa ka. Alam mo sa iyong puso na ikaw at ako ay tunay na makasalanan sa harapan ng banal at perfectong Diyos. Kaibigan, sabi ho ng salita ng Diyos, according to Romans 3 verse 23, nang sabi po ng design ng salita ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi natabot sa katiyan ng Diyos. Kaibigan, ang kondisyon po natin sa harapan ng Diyos, mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aral ka man, bata ka man, may anak ka man, babae ka man, lalaki ka man, for all have sinned and come short of the glory of God. Kasala po tayo sa Diyos, kaibigan. Kondisyon natin sa Panginoon, tulungan sila ng tayo. Anong kaibigan, pinag-alihihit tayo. Tayo gumagawa ng mabuti. Tayo magpilit po sa ating kapwa. Ito po hindi masama sa mata po ng Diyos at sa mga tao. Pero ho, sa katuanan, sa mata ho ng Diyos sa ating puso, tayo po ay nagkasala sa Panginoon. Kaibigan, ang desisyon natin sa harapan ng Diyos, na makasalanan po tayo. Ako po ay nakatayo sa inyo harapan, kagaya ng po mga makasalanan. Yan ho, ayan po ang kondisyon natin sa Panginoon, kaibigan ng mga makakabisita sa mga ito. Sa harapan ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala. Amen po ba? Kaya nga po, sabi po ng Romans 2 verse 10, gaya ang nasusulat, walang matuwid, wala ho kahit isa. As it is written, there is none righteous, no, not one. Kaibigan, presidente ka man, pastor ka man, ministro ka man, pari ka man, sabi ng Biblia, lahat po tayo ay mga makasalanan po sa harapan ng Panginoon. Number 1 ho, ang kondisyon natin sa Diyos, lahat po tayo mga makasalanan ng ating kaibigan. Tandaan natin kaibigan, na sabi ko ng Biblia, malinaw ho, na ang sabi ng Biblia, kahit gumagawa ka ng mabuti. Sabi nga po na Ecclesiastes 7 verse 22 na ay nawalang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Magawa ko tayo mabuti sa mga natin, pero ang isang katotohanan, tayo po ay tunay na makasalanan. Amen po? Yan po ang kondisyon natin sa Diyos, mahal kong kaibigan, nagkasala tayo po sa Panginoon. At mahal kong kaibigan, ang sabi ko ng Biblia, itong ating nagawang kasalanan, ang ko na sin, ito po may consequence. Ito po yung katabayaran. Ang ating kasalanan at ang ating nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos, ito po ay may kabayan, mahal kong kaibigan. At ito po ay tinatawag na kamatayan. Alam mo mga minamahal, maraming balita sa panahon natin ngayon na talagang napakasama ng mundo. Marami pong mga kabataan na namamatay na hindi natin alam, baka sakali ay dumating rin sa atin ang kamatayan. At ngayong oras ito kaibigan, at dahil po sa kasalanan, sa kondisyon natin sa Panginoon tayo mga makasalanan, at ang kabayaran po ng kasalanan o consequence sa nagawa po natin ng kasalanan, ito po yung kamatayan.
Kaibigan, dalawa ho ang uri ng kamatayan na aking kong ibabahagi sa oras na ito sa dito. Unang kamatayan, ito po yung physical death. Ito po ang ating katawan ay hihiwalay sa ating kaluluwa. Ibig sabihin po ng death, ito po ay separation ng ating kaluluwa sa ating katawan. Ito po ay tinatawag na physical death ang ating katawang lupa. Ito po ay ilalagay po sa kabaong. Alam na mga kapatid, walang isang tao na namatay ng kanyang katawan kahit saktan mo siya. Kahit sipahan mo siya, wala siyang mararamdaman. Dahil po humiwalay yung kaluluwa sa kanyang physical po na katawan. Kaibigan, ang ating physical na kamatayan, ang ating katawan po ito ibabalik sa alabok. Dahil ito po ay kasama ng salita ng Diyos na tayo po ay nilikha ng Diyos sa alabok at ang ating katawan ito po ibabalik sa alabok. Ngunit ang sabi po ng Biblia, may ikalawang kamatayan. Ito po may kabayaran ng ating kasalanan. Ito po yung tinatawag na spiritual death. Walang iba po kundi ang impyerno. Ito po'y apoy na hindi na mamatay o na hindi na mamatay. Pag ang kaluluwa ng isang tao na dumating sa kanyang kamatayan na walang tagapagligtas sa kanyang puso sa pangalan ng Kristo, siya po'y hiwalay sa proseso ng Panginoon at siya po'y maghihirap araw at gabi magpakailanman. Kaibigan, sabi po ng Revelation 20, verse 14 and 15, and death in hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa lawak ng apoy. Sa maatwid, ito ang dalawang kamatayan. At ang sino mang hindi nasusungan na isulat sa aklat ng buhay ay ibinulit po sa lawak ng apoy. Kaibigan, ang kondisyon natin ng Diyos, nagkasala kami. Mga kasalanan mo tayo. Yung consequence o kabayaran, kamatayan po sa impyerno. Kaibigan, ngayon, naunawaan po sa gabi ito, nagkasala ka. At ang sabi po ng Biblia, according to Revelation 21 verse 8, at sa lahat ng mga sinungaling ay mayroong kabahagi sa apoy at asupre na siyang dalawang kamatayan. Kaibigan, pag ikay nakapagsinungaling muna sa Diyos at sa kapwa ng tao, at sa ng Biblia, meron mo tayong kabahagi sa apoy at asupre na siyang dalawang kamatayan. Kaibigan, nalaman mo sa mensahe ng salita ng Diyos na ikaw at ako ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan, ito po ay kapahamakan malayo sa presensya ng Diyos. At tayo po ay magdurusa araw at gabi magpakailanman. Sa pinagpagdating kong apoy, walang iba po, kundi ho ang impyerno. Kaibigan, may paraan. Kung sa harapan ng Diyos, sa kondisyon po natin, makasalanan po tayo. Pangalawa, yung consequence po ng ating mga pagkakasala, pupunta mo tayo sa impyerno. Second death is spiritual death. Ngunit kaibigan, ang sabi ng Biblia, sa pangatlo po na si Christ po. Yung kaibigan na nabasa natin sa John verse 16, the Bible says, and for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaibigan, ang pag-ibig mo ng Diyos ay dakila, tunay at totoo dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 na nakaraan. Mahal tayo ng Panginoon, kaibigan. Religion is not the way to heaven. God's word is not the way to heaven, kaibigan. Only Jesus Christ is only the way to heaven, kaibigan. Si Jesus po ay nag-alay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay makahamak po sa patayan po ng impyerno. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kailangan ko Panginoon ng Diyos, kaibigan. Kung mahal ka ng magulang mo, kung mahal ka ng jowa mo, kung mahal ka ng naniligaw sa iyo, mas the best ang pagmamahal ko ng Panginoon. Amen. Ang pag-ibig ko ng Diyos at ang pagsakripisyo. Amen. Ang nauna ho ay pinakita po ng isang Diyos na nagkatawang tao para ho sa ating mga pagkakasala. Alam mo kaibigan,
Dakila ho ang pag-ibig ng Ama para sa akin. Ibigay lang ang buong Panginoon. Tanong kaibigan sa mga nakikinig dito sa oras nito, kung tayo ba ay isang anak, kahit sa isang anak, pinag-pray mo, tapos hihingi sa iyo para pambalot sa mga bahay ng mga kasalanan. Kaya mo ba ibigay yung kahit sa isang anak kung para lang sa bahay ng kasalanan? Kaya mo ba lang ibigay? Pero alam mo, ang Ama, ibigay niyo ho ang sa isang anak niya para sa iyo, sir, para mo sa iyo, para mo sa iyo, para mo sa aming mga kasalanan. Yan ang totoong pag-ibig kaibigan. At sana sa oras nito na unawaan mo, number 1, yung condition mo natin. Number 2, yung consequence ng ating mga pagkakasala at ang kasamutan po si Christ para mabiyak po namin ang langit. Ayun kaibigan, nung time na hindi pa ako maligtas sa Panginoon, ako naniniwala may Diyos. Oo, ako po naniniwala na ako may Diyos, kilala ko ang Panginoon. Pero ang buhay ko ay malayo sa kalooban mo ng Panginoon. Bago ako tumayo sa harapan mo, ang dami kong binitawan na malimutan sa buhay ko sa harapan mo ng Panginoon. Ako may mag-iis ng testimony para magkaroon ng bakon sa buhay ko. Ako po ay isang mamiminom, literal na mamiminom. Ako po ay nag-iinom, kaya ko po nang mabibin ako pagdating po sa inuman. Uminom po ako, hanggat kaya kong uminom. Kahit gumagapit ako, hanggat kaya kong uminom, hanggat kaya sumusuka ako, hanggat kaya kong uminom ang alak, iinom ako. Alam mo kapatid, kasi po na ako ng Panginoon. Ang sigarilyo ko, doon ako nagsapon, ang hirap ko bitawan ang sigarilyo. Parang jowa ko lang siya. Dahil nang hinahanap ko ng isa. Yan. Sa kapit sa umaga, sigarilyo. Pagkakait mo yan. Kung nag-iisa ka, nag-iisip ka, hahanapin mo ang sigarilyo. Pag busog ka, hahanapin mo ang sigarilyo. Pag malamig, hahanapin mo ang sigarilyo. God bless the Lord! Busog ka na mo ng Panginoon. Amen! Hindi ako perfecto. Pero ang Diyos na perfecto, na nag-alay ng buhay para sa aking kasalanan. Walang iba kundi si Jesus Cristo. Amen! Okay, nasib ako 2020. May time na sa ako saved. Pinanggap siya sa aking puso. Umiyak ako sa Panginoon, nalaman ko, Lord, ito pala ang kasalanan. Kailangan ko pala napagligtas. Ako pala ipupunta sa inyo naman, salamat pala ang Panginoon Jesus. Namatay ka pala para sa aking pagkakasal. Pero nakaibigan ang aming mahal ko, hindi ko nakakilala sa Diyos. Pag makita mo na ako itong pag-ibig ng Diyos, mag-realize mo yung ginawa ng Jesus sa Pagkakasal. Kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Number 1, condition natin makasama tayo. Number 2, consequence na matalo sa impyerno. Number 3, si Christ. At ng Bible kaibigan, sa Acts share at sa kaninang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa sino ng langit sa mga tao na sugat natin ikaligtas sa walang iba kundi sa Yesu Cristo. John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Amen! Jesus po ang ating Panginoon nagsasalita dito sa John 14 verse 6. Sa iyo, Jesus, ito ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakanapin sa Ama, kundi sa pamagitan sa Jesus. Amen! Walang nabanggit na reliyon. Walang namatay na reliyon sa kusang Kalbaryo. Amen. Walang namatay na mabuting gawa sa kusang Kalbaryo. Walang namatay na reliyon leader sa kusang Kalbaryo. Tanging si Jesus lang, isang Diyos sa katawang tao, ibinago sa cross, namatay, inilin. Ang mabuting balita, pagaling po sa tatang araw, sa tuwing muli na buhay sa mga. Amen. Sabi ang salita ng Diyos, according to John 3 verse 15, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ang sinusunod ko ay hindi mapakahamak sa pagkakapan sa impyerno dahil sa kasalanan. Ngunit magkakaroon ng buhay ko ng buhay sa langit po. Kaibigan, hindi ako nangangako sa inyo. Ang nangangako ko ang salitang ng Diyos. Amen! Kailanman po ang Diyos ay hindi mapagsisingaling. Amen. Ay magsingaling. Tama ba? Amen. May kailangan tayo. May kailangan tayo, may minasyon tayo. Pero pag ang Diyos ang nangako, nabibigyan na niya ng buhay na walang hanggan sa buhay. Pero pagkalayan ko sa puso mo, may singaling ng Diyos. Sabi nga po ng tayo sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, na pinanghakot ng Diyos
sa mga pagsisinungaling. Buhat pa ang mga panahon walang hanggan. Ang Diyos ko, sinungaling. Pangawakan mo ang salita ng Diyos. Na pag ika'y sumampalakaya sa gabi ito, ay bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang kasalanan. Number one, yung kondisyon natin sa pagmakasalanan tayo. At ang kalayaran ng kasalanan ng consequence ko ng aking kasalanan, kamatayan ko sa pangamakan ng impyerno. Ngunit may sagot ang salita ng Diyos, mahuli pa dito, si Christ pala, ang nag-aalay ng buhay. At ang banal na dugo ng Kristo, at ang kasalanan na tayo sa atin sa Diyos, tayo po ay nilapit ni Kristo sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Jesus po ang nagligtas. Hindi ang nanimaning baptis, mahal kong kaibigan. Walang reliyon ang magliligtas sa'yo. Walang good works ang magliligtas sa'yo. Jesus lang po. Pananampalataya po sa ating puso. Ang Diyos ko mapapasa sa puso ko namin mahal kong kaibigan. Kaya nga po sabi ng Biblia, confess ang apat. I-confess po natin ang ating mga pagkakasala na tumuon sa kapal po ng ating Panginoon. Kaya kaibigan sabi ng Biblia, according to Romans 10, verse 2, kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na sa iyong nililiway ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang sabi ko ng Romans 10, verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon Jesus ay maliligtas. Kaibigan, kung mawawaan mo ang nagsisinsahin ng salita ng Diyos pagdating sa alas. Ang kondisyon natin sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo. Consequence, kabalayan, kamatayan. At ang pangatlong karay, si Christ po ang nagpapaligtas. Pang-apat, confess. Ito confess nito ang mga pagkakasalan. Kaibigan, sabi po ang mga Kristiyanan ng Diyos na, kung ipapahayag mo ng tapat at banal ang iyong mga kasalanan at ang iyong mga kalikuan ay hindi mo na alalahanan pa. Kaibigan, halong tayo ng Diyos at nawasana sa nagsinisay ng kaligtasan ng nawa natin ang pangangailangan natin ng kaligtasan sa pamagitan po ng aming Panginoon Kristo. Yun lang po at magandang gabi po sa bawat isa.
Diyos lang. Ngayon ang alam ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Kaya ang bukas ay di buhay mo'y nalilipas at mangwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lang. Kaligtasan ay nasa Diyos lang. Dapat yan. Amen. Maraming salamat po. Mga kaibigan, kung maunawaan natin yung mensahe kanina at yung sa ng Kristo. Ako sa kaibigan, tayo po yung desisyon sa ating sarili. Kung naunawaan po natin yung mensahe, ikaw pala ay makasalanan at pupuntaan ng impyerno at meron pa ng pamaan, walang iba po kung yung ating Panginoon. Pero kapatid, na mahal, nawat sana, tanggapin mo sa Isus sa oras na ito. Tayo po tumayo, at tayo po yung nalangin. At sa ating panalangin, nawa kapatid, ay tanggapin mo sa Isus. Ang maraming Diyos, Kapiya, mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe sa gabi ito. At tungkol po sa kapiyakan ng pagtungo sa langit, at maraming salamat, Ama, sa pagkakataon na patuloy po na ginagamit po kami para po sa kapwa namin makasalanan na siya rin po ay makasumpong ng kapiyakan ng pagtungo sa langit. Kaibigan, kung ikaw'y tinatawag ng Diyos kanina sa mensahe, na nais ng Diyos na tanggapin mo siya sa oras nito. Ngayon ho, mag-desisyon ka na mahal kong kaibigan. Nawa sa oras nito, sa gabi ito, nalaman mo na ikaw'y makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas sa pangalan ng Yesu Cristo. Mahal kong kaibigan, inayayahan kita sa isang kaisip panalangin ng pagtanggap. At ito po panalangin ito ay ariin mo na kinakausap mo ang Diyos at ikaw. At nawa sana sabayan mo ako kung nais mong matiyak ang pagtungo sa langit. Ito po ang panalangin ng pagtanggap, mahal kong kaibigan. Kung hindi mo matiyak ang pagtungo sa langit, sabayan mo ako ng panalangin ng pagtanggap. Ang panalangin ito hindi makapagliligtas sa iyo, kundi kung gaano ka nanampalataya sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang panalangin ng pagtanggap sa bayong mga kaibigan. Panginoong Isus, nalaman ko sa iyong salita na ako'y makasalanan, na ako'y pupunta sa impyerno, ngunit nalaman ko, Isus, namatay ka, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay para po sa aking kasalanan. Panginoong Isus, pagarihan mo ang aking buhay sa oras nito. Pumasok ka sa aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Isus na aming tagapagligtas. Amen. Start. Bago po tayo yan sa pagkaan, maaari pa tayo magpapot. Bago po tayo mga ready po yung ating pagkain ngayon. Habang hinahanda na po ay isa pang special number sa ating Diyos. Bago natin sa prayer.
Kasi ang alam ko talaga na gaganito, wala. Ang over namin kanina, basketball. Thank